Umabot sa 1 milyon ang nakibahagi sa araw ng pasasalamat para kay San Pedro Calungsod sa Cebu. Ang ilan sa mga nananalig, nagkwento pa ng milagrong natanggap daw nila dahil sa kanilang deposyon sa ikalawang Pilipinong santo. Mula sa Cebu, nakatutok live, si Cara David. Cara? Mel, katatapos lamang ng misa dito sa South Road Properties o SRP dito nga sa Cebu. Alam mo, Mel, iba pala yung pakiramdam nung kasama mo yung sambayan ng Pilipino sa pagdarasal, sabay-sabay kayong nagdarasal. At ito nga yung naranasan natin kanina dito sa Cebu sa National Thanksgiving Mass para kay San Pedro Calungsod. Mahigit 5 kilometro ang nilakad ng mga deboto para makarating sa Templete de Pedro o dambana ni San Pedro Calungsod. 81 karosa ang ipinrosisyon papasok ng templete. Pero ang pinakaabangan ng lahat, dumating mag-aalas 3 ng hapon. Sakay ng isang ferry boat na itsurang lumang galyon, nasilayan ang imahe ng ikalawang Pilipinong santo, si San Pedro Calungsod. Ito mismo ang imahe na dinala sa Vatican nang gawing santo si Pedro Calungsod. Atong ikaw ay atong himutanganan. Nagpalakpakan, kumaway, napaluha, napatigil ang lahat sa pagdaan ng imahe ng Batang Santo. Viva San Pedro Calungsod! Sigaw nila, Viva San Pedro Calungsod! Samantala, eksaktong alas 5 ng hapon, nagsimulang lumakad patungo sa templete ang mga kardinal, obispo, pari at mga alagad ng simbahang Katoliko. 3 Pilipinong kardinal ang dumalo, si Gaudencio Cardinal Rosales, ang bagong talagang si Luis Antonio Cardinal Tagle at si Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal na siya ring naging main presider sa Thanksgiving Mass na ito na dinaluhan ng halos 1 milyong deboto. Kasama rin nagbigay pugay sa bagong santo ang mga arsobispo ng iba't ibang bansa, pati na rin ang ilang mga representante mula sa Vatican. Dumalo rin sa naturang Thanksgiving Mass ang ilang matataas na opisyal sa pangunguna ni Pangulong Noynoy Aquino. Namataan din natin ang ilang mga senador at ilang mga cabinet secretaries. Naging taimtim ang buong misa. Sa kanyang homily, binigyang halaga ni Cardinal Vidal ang pagkamartir ni San Pedro Calungsod. Aniya, mahirap ang daan patungo sa pagiging santo. Sabi nga niya, wala raw shortcut sa pagiging santo. Mahirap manindigan sa pananampalataya at maaaring buhay mo ang kapalit nito. Pero ito ang ginawa ni San Pedro Calungsod at naway maging inspirasyon siya na ang Batang Santo sa ating lahat na maging mabuting anak ng Diyos at mabuting anak ng bayang Pilipinas. Narito ang pahayag ni Gaudencio Cardinal Rosales. Ito ang simula ng pagbangon ng yung talagang Pilipinong may pagpapahalaga sa yaman ng ating panampalataya, kultura at ating kabiasnan. Pero higit sa mga personalidad, ang tunay na nagbigay buhay sa pagdiriwang ay ang mga karaniwang deboto na sinuong ang haba ng prosesyon at init ng panahon, makalapit lamang sa imahe ni San Pedro Calungsod. Sa kalsada, nakilala ko si Joel Pabayson na walang pagod na pinasan ang kanyang anak na si Ryan na 7 taong gulang. Naaksidente daw itong taong ito si Ryan at nabiyak ang ulo nito. 9 na araw na nakomatose si Ryan at akala nila wala na itong pag-asa. Pero matapos silang magdasal ng paulit-ulit kay San Pedro Calungsod, himala raw na nagising pa ang bata. 9 days itong na-clinically did sa hospital. Tapos pinapromise ko kay Calungsod pag nabubuhay, talagang dalhin ko siya dito. Papasalamat talaga ako sa kanya kasi miracle baby ito sa akin eh. Kasi binigyan niya ako ng pagkakataon ng pangalawang pagkakataon na makasama ko pa anak ko. Dahil dito, naging panata na ng pamilya nila ang magpasalamat kay San Pedro Calungsod. Pedro Calungsod, and Salamat. Salamat po. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sa
dalampasigan ko naman nakilala ang debotong si Rosalio Paflor na kilala sa pagpapatunog ng budyong, isang uri ng conch na nagsilbing trompeta noong sinaunang panahon. Ito rin pala ang ginamit noon ng mga katutubo para salubungin si San Pedro Calunsod at ang mga misyonero. Di akalain ni Mang Rosalio na ang instrumentong ito ang magpapalapit pa pala sa kanya sa isang santo. Masayang-masaya po. It's a privilege. Pinakaliit-liit na bagay, saka binaliwala mo na lang, may halaga pala. Ito rin ang ginamit nila ngayon para salubungin ang pag-uwi sa Cebu ni Calunsod. Pinaniniwala ang taga-Hinatilan Cebu si San Pedro Calunsod. Kasama ng libo-libong deboto, marahil ang pinakamasaya sa lahat ay ang pamilya kung saan galing ang bagong santo. 12th generation Calunsod si Lolo Jaime, 76 years old. Walang pagsidlan ang kanilang tuwa. Iba't ibang mukha ng debosyon pero iisa ang layon. Magpasalamat at magbigay pugay sa isang kalahi at isang kapatid sa Panginoon. Viva San Pedro Calunsod! Mel, katatapos lamang magtalumpati na nitong si Pangulong Noynoy Aquino dito nga sa South Road Properties dito sa Cebu. Kanina, maikli lang yung naging talumpati ni Pangulong Noynoy Aquino. Sinabi niya, binigyang diin niya ang pagiging bata nitong batang santo nga na si San Pedro Calunsod. At sana raw, tularan ng ating mga kabataan din ang kadakilaan nitong ating bagong santo na si San Pedro Calunsod, manindigan sa ating pananampalataya at sa ating kinagisnan. Mamaya naman ay magkakaroon ng maikling programa pa dito sa SRP, kaya hindi pa rin nag-aalisan yung mga tao. Bagamat umalis na si Pangulong Noynoy Aquino at umaalis na yung ilang mga miyembro ng simbahang Katoliko. Magkakaroon din ng fireworks display dito, Mel, mamayang 8:00 ng gabi. At yung mga bata, yung mga youth, hindi sila aalis dito, magdamagan na yan kasi magkakaroon ng youth night mamaya. Mga kabataan naman ang magbibigay pugay sa bagong santo na si San Pedro Calunsod. Yan ang latest mula dito sa Cebu. Balik sa iyo, Mel. Viva San Pedro Calunsod! Maraming salamat sa iyo, Cara David.